Magandang araw mga bata. Meron akong kwento para sa inyo. Ang pamagat ng kwento ay Halo-Halo Espesyal. Nakahiga ako sa kama. Masama ang pakiramdam. Lunis ngayon at sanlinggo na ako nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni mama ng gamot at nagpatong ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pahit ng gamot. Baka tutunan ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi niya, habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng may aga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay lagi masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kumainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa ibang pang-araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam. Lalo na tuwing merienda, pagkagising ko pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit sa ibabaw ng bukiran ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malamunay at kilalang boses ang bumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako dito sa lungsod. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola ang Itang ang isang plato ng mainit-init pang bibingka, nakabalot sa dahon ng saging na tiniyantang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang, sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgat na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko. Nang kainin ang mabangong kakanin na may mga piraso ng maalat-alat na kesong puti at itlog na may pula. Salamat sa pagdalaw niyo sa akin. Dito muna ako. Para gawin ko ng paborito mong kakanin para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga na bukirin ng mga tubo at pambihirang kusina. Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain ng may kasamang tuyo. Miyerkules, naghanda siya ng ensimadang tigib sa mantekilya, asukal at ginadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at inilubog sa lusaw na asukal. Biyernes, ang pinakagusto kong araw, araw ng halo-halo. Naghalo-halo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa puso ng baso, nagpupunta ang garbanzos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging, malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman. Mahalimuyak na langka, isang kutsarang hale ang ube at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakaaaliw na pag-ikot ng mga kulay. Pula at dilaw at lila at luntian, lumalungot-lungot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at manganta. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kinahaponan, nakauwi si mama mula sa opisina at inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inagay niya muli upang makatiyak. Inalis niya muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na, sabi ni mama. Kabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam niya naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahihiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. Ang pambihirang kusina ni Lola Itang.